Susunod, pastor, kukumprontahin na ng investigador. I cannot talk. Bakit, sir? I cannot talk. Bukod sa di umano'y panggagasa sa mga dapat iniingatan, marami pa raw ibang kalokohan itong si Pastor Ray. Saan kaya mauuwi ang lahat ng kanyang pagkakasala? Makukuha pa niya ang kapatawaran ng langit o sa katarungan rito sa lupa? Sa isang fellowship ng Good Shepherd sa lalawigan ng Batangas, tuloy pa rin ang gawain at magandang intensyong ng mga miyembro. Tayo po ay iniligtas. Pero dahil sa kabi-kabilang issue sa kanilang pinuno, Paano natin nasasabi? ang mga dapat ay patotoo tila mga naging reklamo. Hindi ko nakita aktual na ginagawa niya, pero nakita kong pumasok siya at lumabas siya doon sa kwarto ng babae na kanyang ginagamit. So, doon na ang yun na yung naging sign. At bukod sa iskandalo ng di umano'y panggagahasa, pinaniniwalaang meron pa raw ibang kalokohan si Pastor. Sabi niya, bawal uminom ng alak ang mga worker. Ako pa ang pinabibili niya ng beer, mga 5 buti. Kako, bakit leader nagiinom? Ang Good Shepherd Chosen Flock may membership fee na 300 piso. 100 piso naman kada buwan ang bayad ng mga miyembro. Ang mga may trabahong miyembro dapat magbigay mula sa kanilang kita ng 10%. Minsan ibibigay ko 10% lang. At meron naman 50% ng income ko ibibigay ko sa simbahan. Noon, hinihiling ko sa kanya na kung maaari, para maging transparent ka, monthly, nasa whiteboard, ilalagay yung income sa outgoing, pero ayaw niya. Nagagalit siya sa akin at ang sinasabi niya, siyang masusunod. Maging ang mga ipong perang ibinigay ng ilang miyembro sa samahan. Dahil po nakaunta ko ng pakakataon na tumanggap ko ng 50,000. Kung sa akin nga po sarili, kung nalaman ko na, hindi ko na sana ibigay. Ang mga grupong tulad ng Good Shepherd ay tinuturing na Trans-Parochial Charismatic Community. Kaya obligado silang magsumiti ng tinatawag na financial report sa Securities and Exchange Commission. Pero ayon sa SEC, wala ng visa ang permit ng Good Shepherd Chosen Flock mula pa noong taong 2003. Hindi raw nagsumiti ng financial reports ang community mula noong 1997. Ibig sabihin, illegal na ang kanilang koleksyon ng pera. Naloko na. Bagamat tumangging magbigay ng formal na pahayag sa aming kamera at Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP, sinabi sa amin ng pamunuan ng Federation of Charismatic Groups ng CBCP na matagal nang hindi nagbabayad ng membership fee ang Good Shepherd. Hindi na rin daw ito uma-attend o dumadalo sa mga taunang meeting kung saan pinag-uusapan ang kalagayan ng bawat grupo. Dahil dito, hindi na kinikilala ng CBCP ang Good Shepherd bilang isang lehitimong charismatic group na Katoliko. Sa isa pang pagkakataon kung saan makikipagkita si Pastor sa mga biktima, sinubukan namin siyang kunan ng pahayag. Magandang hapon po ako sa GMA News Public Affairs po ako, sir. Tumanggi siyang umarap sa aming kamera. Hindi po ba tayo, sir, willing magsalita? I cannot talk. Bakit, sir? I cannot talk. Pero ang kanyang mga kasama, abay, mukhang mainit ang ulo. Anong problema mo, ha? Bakit? Problema mo? Sa pagsusuri ng PNP Crime Laboratory, nakitang nagkaroon ng pagpapwersa sa ari ng mga nagrereklamo, sina Carla at Marites.
Dumiretso na ang dalawa sa Criminal Investigation and Detection Group para magsampa ng kaso. Nandun na talaga na nagkaroon ng yung laceration doon sa private part ng ating mga complainant na nagmamanifest na nagkaroon talaga ng force o interforce. So, kaya namin sa Prosecutor's Office sa Department of Justice. So, hintayin natin po yung subpoena natin kung kailangan pang magkaroon ng preliminary investigation. Kinasuhan nila si Ray Rehante ng panggagahasa. Kapag napatunayang siya'y nagkasala, maaari siyang mahatulan ng habang buhay na pagkakabilanggo. Maaari rin siyang kasuhan ng tinatawag na grave coercion dahil sa pangongolekta ng pera na hindi malinaw kung saan napupunta. 6 na taong pagkabilanggo ang maaaring maging parusa sa kasong ito. Patuloy sa pananalig at pananampalataya ang mga miyembro ng Good Shepherd Chosen Flock. Umaasa silang matatapos din ang kinasangkutan nilang gulo. Samahan niyo po ang bawat isa sa amin ang magpapahayag ng Hindi raw sila titigil sa pagkarasal. Salamat po sa covering po ninyo sa lugar na ito. Ang kabanal-banalang dugo niyo po, Panginoon, at ang libo-libo. At sina Marites at Carla patuloy namang lalaban para makamit ang katarungan. Susunod ang aming pag-iimbestiga sa peke at uri na tatak ng damit. Pag wholesale niya yung damit na gawa namin na guys, binibenta lang nito ng 80 pesos, 70. Wholesale niyo lahatan. Mga kapuso, sa mundo natin ngayon, ang dami daw mapagpanggap. Makaporma lang magsusuot kahit peke. Well, guess what? Bilang na po ang araw ng mga mamemeke. Lalo na itong may-ari ng pabrika ng mga pineking mga brand na peke din palang magpasweldo sa mga empleyado. Ang mga Pilipino likas daw na banidoso. Mapababae o lalaki pagdating sa pormahan talagang hindi pahuhuli. Sa pag-aaral na inilabas ng Nielsen Global Luxury Brands sa kategoryang brand conscious o mahilig sa mga ditatak na gamit, pangatlo ang Pilipinas sa buong Asya. You're gonna buy something really good, nice. You have to be comfortable with what you buy. Brand conscious na. Kahit na naghihirap yung mundo, naghihirap na yung Pilipinas, branded pa rin. Ako, I prefer branded clothes kasi yung quality. Pero may ditatak na damit na isinumbong sa amin ni Mario, hindi nga tunay na pangalan. Kami ang gumagawa ng mga peking guest. Kami ang nagtatabas at kami rin nag-embroidery at kami rin nag-inventa ng mga peking guest. Pag-aari daw ng Chinoy na si Ben Hong ang pagawaan. Matatagpuan yung lugar ko sa corner Banawe, Calamba Street sa Golden Building 118 J3. Third floor. Walang pangalan yung pabrika na nag-ooperate. Meron ng mga 6 na taon na mahigit na nag-ooperate, na kalipat-lipat lang ng lugar. Pero hindi lang ito ang ibinunyag sa amin ng trabahador na si Mario. Hindi siya sumusunod sa labor code na minimum wage. Mga kasama ko 180, may 270 na yung mga sobra-sobrang oras na ginagawa namin, hindi niya binabayaran. Wala siyang business permit. Wala kami mga tax, kami kinakaltasan, wala kami mga benefits na natatanggap ng mga tao sa kanya. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa ang investigador. Sa tulong ng isang asset, agad naming minanmanan ng pabrika. Pagpasok sa loob, bumulaga na sa amin ang tonel-toneladang tela. Namataan din namin ng mga trabahador na naglalatag at nagtatabas ng tela. Nasa pulpa ng aming kamera kung paano nila binuburdahan ang kanilang branded clothes. Gamit nila ang makinang ito. Maya-maya pa lumabas na ang burdadong tatak. Hanip na makina, may instant guess ka na. Pagsapit ng break time, ang mga trabahador kasiksikan ang sako-sakong plastic na tela at mga retaso habang sila'y kumakain. Siksikan sa isang maliit na kumakain.
may nakaupo sa lababo, may nakasalampak sa simento. Kasi kami yun eh, wala kang bangko. Kasi kumain kami, nakaupo na sa simento. Mahigit 30 manggagawa ang nagtatrabaho sa pabrikang ito. Sunod naming namataan ang pagkakarga ng mga gawang damit. Agad inilarga